sa mga security officer ninyo. Kasi yung ibang security officer, tatanggalin kayo kahit wala kayong bulilyaso. Tataniman kayo, sisilipan kayo, tapos kunwari, nireport kayo sa admin. Pero ang totoo ba, hindi alam ng admin yan. Sila-sila lang ang gumagawa ng paraan para alisin ka sa pwesto. What's up guys? Welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Guys, pag-uusapan natin sa video to yung mga officer ba? Yung mga officer kung paano ka gawa ng paraan para matanggal ka sa duty mo bilang security guard, no? Kasi minsan may mga officer na mga medyo mayabang. At ako kasi officer din ako eh. May mga pagkakataon din na medyo mayabang din yung security guard namin, no? Medyo kasi siguro hindi natin tayo pang isa't isa or talagang may kayabangan o nayabangan sa'yo, basta gagawa ng paraan ang officer kung paano ka maalis sa duty mo, matanggal ba. Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, no, na mahaba buhok ko tapos nakasando lang na parang tambay at nagsasabing security officer, security guard. Baka magulat kayo bago pa kayo sa channel ko, kadadalaw lang ninyo o kaya nakita niyo yung thumbnail, gusto niyo panoorin yung video, no? At magtaka kayo bakit ganito ang forma ko, kasi ako guys, isa na ako pong retired na po ako, matagal na po akong hindi nagjo-duty, freelance na po ako, hindi na po ako, wala na pong duty, wala na. Ang mga binabahagi ko rito sa channel ko ay ang mga karanasan ko at mga kaalaman ko na may bahagi sa mga bago, mga baguhang gwardiya, ang mga bata, na para hindi sila makakuan, magkuan ba, tinatawag na ma-shock, ma-culture shock sa trabaho ng security guard. Kasi baka manibago ka, ganun pala ang laruan, hindi mo alam. So ito yung channel na magbibigay sa'yo ng magigising sa'yo yung kaalaman. Pumunta ka sa channel ko, ayan, pindutin mo yung playlist dyan, ayan, yung playlist, no? Yung playlist, pag pinindot mo yan, lalabas, no? Ilan lalabas? Puntahan mo yung Security Guard Matters. Marami kang makukuhang video dyan na hindi rin napapanood kasi nga ewan ko, konti lang kasi security guard siguro eh, hindi milyon-milyon, walang kumbaga, walang magkaka-interest na mapanoorin yung mga video natin. But kung mapapanood yung mga video ko, makikita nyo yung mga halaga ng mga binibigay kong impormasyon sa mga video natin. So ngayon, pag-usapan natin ang mga security guard, no? Marami kayong mababasa, mapapanood na security guard, binaril niya yung officer niya, o kaya sinuntok niya, o kaya nagsuntukan sila ng officer niya kasi mayabang daw, at may mga pagkakataong unfair, hindi patas lumaban, may favoritism, may mga ganito. Una-una, kahit saan tayong pumunta sa mundong ibabaw, huwag niyong asahan ang patas na laban. Kahit saan kayo pumunta, hindi mawawala ang tinatawag na pabor sa kanya, pabor sa iyo, ganon, no? So, dapat yan ang inyong tandaan. Sa buhay natin, walang patas. Kanya-kanya lang pabor yan. So, ngayon, pag nag-duty ka ng security guard, officer at saka gwardiya, sinong may hawak ng baraha dyan? Siyempre, officer. No? Officer ang may hawak ng baraha dyan. Although pareho kayong nasa agency, pareho kayong hindi regular, pareho kayong security guard, magkaiba lang kayo ng kategori. Ang officer, siya yung naghahawak ng mga manning, siya ang naghahawak ng mga, siya yung siya yung lapitan ng mga kumpanyang pinagdudutihan nyo. Siyempre, alalaman kayong lahat. Kunwari, may mga memo, may mga instruction, hindi naman lahat kayo sasabihin ng company. Ang pinupuntahan yung officer. So, kung officer ang pinupuntahan, mas malapit siya sa mga admin kaysa sa mga ordinaryong gwardiya. Ngayon, sa pag-duty ng gwardiya, siyempre, may mga officer na mayabang, feeling boss, feeling entitled masyado, alam mo siya may-ari ng company, may ganon, no? Although officer ako, pero may mga ganong pagkakataon kasi nga may iba ay feel na nila yung position nila bilang officer, no? So may mga pamamaraan na ginagawa ang officer para maalis ka sa duty, especially kung nayayabangan ka sa officer o kaya talagang mayabang yung security guard, hindi type ng officer, no? So ito ang mga pamamaraan namin na kami mga officer
na matanggal ang isang security guard. Pero wala kaming karapatang magtanggal ng security guard. Una-una, walang karapatan ang opisyal na magtanggal ng security guard. Ang meron lang kami ay sitwasyon na dapat kang mahirapan. No? Unang gagawin namin, pag alam namin na tulunggis ka, ilalagay ka namin sa panggabi. At ilalagay ka namin sa mga lugar na front na makakatulog ka. Pagka nakatulog ka, diyan ka namin gagapangin. Pipicturan o hulihin at bibigyan ka namin ng memo. Ngayon, isang tulugan lang na mahuli ka, pwede na i-ground yun na mabalik ka sa opisina. RTO ka na. No? Ngayon mga kumpanya naman na isang tulog lang, warning. Pag nakadalawang tulog ka, ay tinatawag na RTO ka na. Ngayon may mga gwardiya naman, ang lakas manghuli ng tulog yung opisina yan, tulunggis naman. Picturean ninyo yan. O, nangyayari din yan. Ako, tulunggis din kasi ako dati. Pero, pag nalaman, ganito yan napicturean mo akong tulog. Ako, napicturean mo akong tulog sa opisina. Tulog. Ngayon, nireport mo ako na tulog. Pagka-report, sino nag-picture nito? Ako. Kunwari, gwardiya ka. Ako, ma'am, sir, nakita ko yung tulog. Sa akin naka-duty. Kunwari, doon ka sa 10th floor, bumaba ka, pumunta ka para mag-picture sa officer mo. So, anong tawag doon? Abandoning ka. Parang ikaw yung unahing makakuhan. Ikaw yung, ang nakakapag-picture dapat supposed to be ng mga officer ay roving guard. Which is, ang nilalagay namin dyan ay yung tao namin, katsukaran namin. Ibig sabihin, kakampi namin. Bakit kita ilalagay sa roving guard kung alam kong kalaban ka? Ginagawan ka na namin ng butas para ka matanggal. Okay? So kung nangyari, galing ka ng 10th floor, bumaba ka, pumunta ka ng wala kang assist. O sige, palagyan natin. Ako nagkuhan, bakit ka nakarating dyan? Nagpa-assist po ako. Siyempre, doon sa logbook, makikita yon. No? Wala naman ako assist dyan. Nag-abandoning ka. May kaso ka. No? Wala kang, ginawa mo lang yun, iniwan mo yung pwesto mo para lang mabigyan mo ng, masilipan mo yung officer mo, which is, ang ibang kumpanya ay kinukonsider dyan as betrayal sa iyong kasamahan. No? Ang sarili mong officer, tinatraidor mo. No? Dahil galit ka dahil nahuli kang tulog. Nahuli kang pakangkaang, kaya kagalit sa officer. Natandaan mo, ang officer ay, ang trabaho namin ay to maintain the security operation na normal. Na ang function namin ay to monitor all the posts in the premises of our company, no? So kung alam naman namin na ay ang area ay smooth sailing naman at nagpahinga yung officer, hindi naman yan masyadong kinukuha ng kumpanya. So, daw ka rin. Pag picture mo sa officer mo at nasilipan ka, nag-abandoning ka pala sa post mo dahil para lang mapicturean yung officer mo, pwede kang kasuhan na abandoning tapos titingnan nga na ikaw ay traitor ka talaga. Plus, i-recall pa ng mga officer mo yung mga violation mo dati. Insubordination ka. Ano ba yung insubordination? Hindi ka sumusunod. Isa yan. No? So, ganito yan. No? So, isa yun. Gagawin kami panggabi para makatulog ka, para mahuli kang tulog. Pangalawa, pahirapan ka namin. Kunwari, second shift ka. Second shift alas 11, no? 3 to 11. Kaya 2 to 10. Kinabukasan, gawin ka namin per shift. Iyak-tawa ka ngayon. Magrereklamo ka. Sir, ano ba yan? Second shift na nga ako. Per shift pa ako. Kinabukasan, ano ba yan? Napakuha naman. Ganun ka. Sasabihin lang sa'yo, bakit ka di ba nung nag-apply ka, ang hinahanap mo trabaho? O, binigyan kita ng trabaho. Ba't nagre-reklamo ka? Mareklamo ka talaga eh. O. So, pagpasok mo kinabukasan, siyempre puyat-puyat ka dahil second shift ka at talagang tamad-tamad ka, na-late ka. Pwede kang kasuhan ng AUL na. O, di ba? Ang tawag dyan, pahirapan ka sa duty mo. Dahil bakit? Kulang ka sa pakisama sa officer mo. Kaya gawan ka ng paraan.
No? At isa pa, konting complain mo lang sa mga kumpanya ay sa mga kliyente, pwede namin palakihin yun. Hindi ka namin ililigtas. Ako kasi pagka tropa ko yung gwardiya, ang report ko ay baling doon sa gwardiya na some claimants are complaining regarding ito. Tapos ilalagay ko yung tinatawag na positive side ng gwardiya na just doing his duty, being a security guard on the post, ganon. Pero pag ikaw ay kontra ng medyo hindi maganda ang relasyon mo sa officer, pwede naming pasamain ang sitwasyon sa report, no? Hingian kita ng information report. Ano ba nangyari doon? Sir, pahingi ng information report. Hingian ka ng information report, hindi ka marunong magpaliwanag na tama kasi kadalasan iba hindi gaano marunong magpaliwanag sa report. Doon sa report, titingnan namin yung explanation mo. Ito nangyari. So, pwede namin pasamain ang side mo. No? Ay, ma'am, medyo nahirapan din kasi talaga kami dyan sa attitude ng gwardiya namin, ma'am. Ganun. Balak nga naman sanang pa-report sa opisina, ma'am. Palitan na lang ng bago. Sabihin naman ng kuhan, ikaw, ano bang kuhan mo? Kasi, ma'am, baka pwede nang ipa-report na lang sa opisina, ma'am, kasi baka mas lalong makakuha ng kuhan yan, ma'am. Mas masisira pa ang kumpanya. Sige, mag-issue ka ng kuhan, RTO memo sa naturang gwardiya. Tanggal ka na. Di ba? Kasi bakit? Wala kang pakisama sa officer mo at puro ka yaw, o yan, jamin ko yan, gaganong-ganong ka. No? So, kami mga officer, wala kaming karapatan magtanggal sa inyo. But may pamamaraan kami na paano kayo matanggal. No? Ma-worst scenario pa, pwede ka namin i-sit up. No? I-sit up ka namin, pero hindi ko ginagawa yan. Yung iba, sinisit up. Ang gagawin no? Yung kunwari may isang items diyan na nawala matagal na. So hindi mo alam 'yon. Tapos bigla namin inspection. Asan na yung kwan dito? Sir, wala naman yan diyan. Oh, nandiyan yan. Ganunin ka. Yung pala matagal nang reported 'yon verbally sa mga ibang gwardiya. No? Dahil sinisilipan ka ng officer mo, ginagawan ka ng butas. Asan yung kwan dyan? Yung dating aircon dyan? Ganunin ka. Sir, wala pong turnover. Meron yan. Bigyan mo ako ng report. Naggawa ka ng report. Wala pong alam dyan sa ganun ka. So, ma'am, nawala po yung kwan. Hindi hininga ng kwan. Wala siyang alam sa pagkawala ng kwan. Supposed to be dapat po pull out. Dapat na alam ng security guard po yung pull out ng kwan. Pero sa totoo lang, matagal nang nawala doon. Sinit up ka lang. Okay? Kaya kayo ngayong gwardiya, pag security guard ka, kung mayabang ang officer mo, laruin mo lang. Laruin mo siya, na huwag naman to the point na parang maapi ka. Hindi, alam mo naman yan eh. Ang tawag doon, laruan lang sa buhay. Duty ka lang, ingat ka lang, alam mo yung kuwan mo. Pag may konting pabor, wag kang pumalag, magbigay ka ng pabor sa officer mo para siya, lumambot puso niya sa'yo. Sir, walang problema. Hindi yung naghihinagpis ka. Konting napiling mo lang na medyo nakukuhaan ka, naapi ka ng konti. Kala mo, nalugi ka na ng milyon. To the point, may gwardiya nga ang binaril niya yung dalawa niyang kasama. Kasi daw, pinagkaisahan daw siya. Anong pinagkaisahan? Normal yan sa duty nating mga gwardiya. Na pagbaguhan ka, hindi mo pa aram ang laruan dyan, natural, kudaw sa iyo kasi baka hindi ka sasayaw sa tugtugin, ika nga. No? Kunting kuhan lang, lalo na kung ako, kunwari, nireport mo ako. Gusto ko pong i-report si SO de la Peña na ganito, ganon. Yung report mo, hilaw. So, anong gusto mong balik ko sa'yo? No?
Anong gusto mong balik ko sa'yo? Gawan kita ng paraan. Hindi ako ganun guys ha, isinasample ko lang. Iba naman ang kuwan ko, iba naman ang patakaran ko. Ang patakaran ko naman, hindi kita nilalagay sa kuwan ko, sa on my duty. Ilalayo-layo kita. Kunwari panggabi ako, gawin kitang pang-araw. Kunwari pang-araw ako, gawin kitang panggabi. Mailayo ko lang yung sarili ko sa'yo dahil medyo toxic ka na tao na security guard. Kaya kung ikaw ngayon security guard, ordinary ka, marunong kang lumaro o marunong kang sumayaw sa tugtugin. Hindi yung kukontra ka, hindi yung kuwan ka. Ngayon kung kumontra ka, siguraduhin mo na yung kapangyarihan mo ay medyo malakas-lakas. Ika nga, may backer ka, may kuwan ka, hindi ka kayang tibagin. Parang nung may duty kami na yung coordinator namin, yung coordinator ng kumpanya, may mga pinapasok siyang mga kamag-anak. Ngayon, yung mga kamag-anak na to ay mga siga-siga sa duty. Pati kami mga officer, parang kinukuan ba? Parang sa Bisaya pa yano-yano. Parang minamaliit sa tingin niya. Kasi nga, coordinator yung backer nila eh. No? Kaya pag umasta, sila, dinidikitan din talaga sila ng mga ordinaryong security guard. Imbis na, parang kuan sila ba? Parang nilalapitan sila kasi nga, alam nilang malakas ang backer nila, coordinator. Nabulilyaso yung backer nilang coordinator. Nabulilyaso yung backer nilang coordinator. Tanggal dyan to sa position. Eto na, ang wrist back namin. Lahat ng violation niya, late, lahat ng mga kuha niya, pagsagot-sagot niya, insubordination, lahat inisa-isa talaga namin. Pero hindi namin tanggal sila lahat. Humahanap kami na ngayon ng paraan para magkamali sila sa duty. At inisa-isa namin talaga yun. Sinutso ko yun sa commander namin, sir, ito yung mga pamangkinig ganito yan, ng coordinator namin, pamangkinig ito ng ganito, ganun ba? O, ilagay mo yan doon. O, panggabi, tulog, tanggal agad. Kinabukasan, nag-absent, kunwari may nag-absent, walang pasabi. Dati kasi ginagawa nila yun, nag-absent sila. Pag-absent nila, sir, ako na ko eh. Walang pasabi, walang inform. Walang magawa kasi coordinator yung backer nila eh. Nung ginawa pa rin nila, kahit wala na silang backer, laglag silang lahat, laglag. Kanya-kanyang laglag. Pagdating sa opisina, wala na. Nag-retire na, nag-resign na lang sila. Umalis na lang sila. No? Kasi wala na silang kuwan eh. Nakapasok lang sila sa duty kasi may mga backer sila. Pero pagdating sa labanan talagang totoong labanan, hindi nila kayang tumagal. Kasi bakit? Yun na nga. Kailangan, pag ikaw gwardiya, marunong kang lumangoy sa agos. Ang tawag doon, titimpla ka, sasayaw ka sa tugtugin. Hindi yung porket nakita mo mas gwapo ka sa officer mo, feeling mo, superior ka na. Nalaman mo yung officer mo na mas maganda, mas mataas pa ang pinag-aralan mo, minaliit mo na yung officer mo. Hindi mo alam na ang officer mo may hawak ng alas sa duty nyo, no? Ganun yun. Yung, kunwari, mag-absent ka, maliit ka lang, 2 oras ka lang na late, out ka na nun. Pwede ka nang tanggalin, pwede ka na i-report sa opisina. Tutuusin lang, kung kakampi mo yung officer mo, sir, nalito ko sir kasi yung nasakyan kong jeep sir, nasiraan eh. Anong gagawa ko sir? Sige, ikuan lang natin. Ilipat ka lang din sa second shift. O, di ba? Gamot agad yung problema mo. Kontrapartido ka sa officer mo. Anong gagawin ng officer? Hindi. All ka na. Supposed to be dapat tumawag ka o nag-advise ka before 30 minutes before your duty na meron kang emergency na hinarap. Pero wala kang sinabi, all ka na. Pailang ka na, owl. Receive mo yan. Ngayon, nakimutok ka, binaril mo yung officer mo. Di lalong nalitsa yung buhay mo. Late lang pinag-usapan natin dahil sa panghimutok mo, nasira lalo yung kalayaan mo, pati yung buhay mo. Dahil yung utak mo, pinairal mo yung iksi ng utak mo bilang gwardya. Kaya nga tayo, may tinatawag na neurotest. Kasi nga, bakit susukatin yung laman ng utak mo kung ano? Kung bagsak ka ba? Walang kuwan yan. Makikita yung, kaya yung ibang gwardya marinig mo, may nanguan, ganito, nanuntok, namaril.
Ngayon, kung tatanungin nyo, napagdaanan ko ba yan yung nag-duty ako? Yes. Napagdaanan ko yan. Yung mga pang-aapi, siyempre Bisaya ako eh. Sino ba kakampi ko sa Maynila? Sino bang kuan kapit ko dito? Wala. Bisaya nga eh. No? Pagdating dito, dayo ka. Oh. Pinagdaanan ko yan. Lahat. Sinayawan ko ang bawat tugtugin. No? May mga taong may kapit, may baker, siga-siga yan. No? Hindi, may mga pagkakataon lang talagang hindi ko napipigil sarili ko. Sa labas ko na inaabangan. Doon kami magkuhan. Tapang ka ha. Hindi ko nakikwento rito anong mga kuhan. Pero ang ibig ko sabihin, ako pinagdaanan ko yan lahat ng mga pang-aapi, mga hindi kuhan, natatanggal ako dahil sinilipan ako ng officer ko, no? Pinahirapan ako ng officer ko, nagtatrabaho ka lang ng maayos, pero iba ang lumabas sa investigasyon kasi bakit gusto ko nilang tanggalin. Nangyari din sa akin yan. No, kaya kayo ngayon, kung ang tanong nyo, may karapatan ba ang officer na tanggalin ka? Wala. So pag sinabi mo, wala naman palang karapatan yan, wala yan. Nga ganun ka. Di walang magawa yan kung walang karapatan kami mga officer tanggalin ka, pero may paraan kami para matanggal ka. Nagets mo? Wala kaming karapatan, pero may paraan. Marami kaming paraan para silipan ka, butasan ka sa iyong duty. Number 1 pa lang yan. Pag dalaw namin sa duty mo, yung logbook mo, hindi proper ang entry ng logbook mo, pwede ka namin gawa ng report na not proper entry of logbook. No? Pag ikot namin doon, iikot kami sa pwesto mo, sisilipan ka lang namin na may nalaglag na wire dyan na at hazardous sa mga kliyente. Tanungin lang kita, ba't hindi mo nireport yan? Mag-report ka na ba? Ilang araw ka na duty dito? Sir, 3 araw. Ba't wala kang binigay na report yan? Ay, negligence of duty. Di ba? Ang dami naming paraan para matanggal ka. At wag mo isipin na wala kaming karapatan ng tanggalin ka. Wala. Pero marami kaming paraan na tanggalin ka. Marami kaming ibubutas sa'yo. Mag-report ka sa duty mo. Pag-report sa duty mo, talikod. Harap, talikod. Pagharap na talikod, asan yung kuan mo? Asan yung batuta mo? Asan yung flashlight mo? Asan yung kuan mo? Sir, nawala eh. Report. Ilalagay kita ng report. Recording yon. Reporting, duty, no incomplete accessories. Kinabukasan, report ka ulit. Harap, talikod, drop. Harap, talikod, harap. Kaliwa, harap, kanan, harap. Pagkuhan, yung mga patches ay peded na. Patches peded na. 3 report lang yan. Pwede ka na namin kasuhan ng untidy na wearing uniform. Pwede kang maging suspendido or totally ialis sa duty. Palitan ng ibang gwardiya galing sa opisina. Ma'am, pwede pa pong ikuhan ko na lang po kasi medyo sa dami po ng para ba hong batang maliit, ma'am, na sir, palagi nating pinaremind eh. Pumasok ka, amoy chikos ka, amoy alak ka. Amoy alak ka. Huwag ka muna, uwi ka muna. Galit na galit ka, sinuntok mo ako. Wala na. Okay lang sana manuntok ka ng officer kung hindi ka patulan ng officer o kaya may bagger ka. Nangyari yan sa kasama ko, sinuntok niya yung kuhan. At mabuti, malawak yung pag-iisip ng kasama ko. Hindi siya pinatulan. Kasi amoy alak, pagpasok. Pumasok ka nga, amoy alak ka naman. Ano ba yung kuha natin? You shall not drink any intoxicating liquor before or during your tour of duty. Before. Amoy alak ka na. Bago ka mag-duty. Bawal yun. No? Bawal yun. Ngayon, mabait ka eh. Maayos ka na maayos ka na gwardiya eh. Talagang nag-iingat ka eh. Hindi kita hindi magandang ang relasyon mo sa officer mo. Kasi mayabang ka, kasi feeling mo, gwapo ka, matangkad ka, kuwan ka. Lalo na kung malalaman namin kung anong kahinaan mo. Ako, kahinaan ko,
Ako kahinaan ko ano yung nag-iisa ako sa dilim. Takot ako sa multo kasi. Oh, anong ginawa ng officer ko sa akin? Nilagay ko sa 13th floor. At pagdating ng gabi, anong ginawa? Nandyan na yung nakabarong. Nandyan na yung mga bata at yung matanda dyan. Lahat ng laman ko nanginig sa sobrang takot. Hindi tiniis ko yun dahil para sa pagkain ng anak ko. Sa pamilya ko, tiniis ko talaga yun. Pero sinadya nilang ilagay doon. Bakit? Yun ang kahinaan ko Ikaw, kahinaan mo, tamad ka, ilagay kita sa parkingan. Lagay ko nga sa parkingan to ng mainit na mainit. Nakuha, lagay kita doon. May kartihan ka. May mga gluta-glutatayon ka pa sa kuwan mo. Papugi-pugi ka para marami kang chicks na marami empleyado mainggit sa'yo. Ano mainggit? Lagay kita sa kuwan, parkingan. Pwede kang pahirapan sa duty mo pag hindi mo kakampi ang officer mo. Kaya yung tanong nyo na may karapatan ba ang magtanggal ng officer ng isang gwardiya, wala. Pero may pamamaraan ang mga security officer para matanggal ka sa duty mo. Kaya ikaw ngayon security guard, marunong kang lumangoy sa agos. Ano ba ibig sabihin lumangoy sa agos? Marunong kang makisama, marunong kang kumuha sa iyong mga officer. Marunong kang magbigay ng tinatawag na magbigay ng pabor na para in return ang mga officer ay pakasamahan ka rin. Hindi yung magyayabang ka dahil pinasok ka ng ilang mga backer mo. Anyway, hindi ka rin basta-basta magalaw kung ang backer mo ay matibay-tibay. Pero kung tulad ko ikaw tulad ko na isang Bisaya, dumating sa Maynila, walang kakilala, walang kapit-kapit, ika nga stranger ka. Ang puhunan mo lang ay lumaro sa... Okay guys, lalaro ka lang sa takbuhan ng panahon. Yun. Kadalasan na experience ko na medyo may katigasan ng ulo at may medyo kayabangan ng konti, malakas makipagtaasan ng ihi sa officer ay yung mga taong may mga may mga inaasahan na ba. Hindi na basta-basta nagugutom. May bahay na sa Maynila, may backup na silang pangkain, ganun. Kaya tinatanong ko yan pag nag-i-screening ako, isa yan sa mga tinatanong ko, taga saan ka? Sir, taga ako sir, taga probinsya po ako. Ako lang mag-isa rito. O, siguro naman, pag bigyan ka na pagkatawang mag-duty rito, hindi ka matigas ang ulo, ganun. Ay, hindi po sir, kaya trabaho hanap ko. Hindi ko tinatanggap yung may asawa ko rito sir, may nasa abroad yung kuwan ko, may negosyo yung pamilya ko rito, ganun. Nandito na kami, ganun. Ganun sila guys, kasi nga hindi natakot silang mawala ng duty kasi nga may panglaban na sila sa, kunwari, wala silang duty, hindi sila magugutom. Pero yung mga nasa probinsya, mga probinsyano, mga walang, may lalo na, may maraming anak, nag-iisang nagtatrabaho sa pamilya, yan ang palagi kong tinatarget na tanggapin sa duty. Kasi bakit? Ang mga yan ay yung talagang mag-duty para sa pamilya. Pero yung nag-iisa, unang tanong ko dyan, pag nag-screen ako, minum ka ba? Nanigilyo ka ba? Ano bang kuwan mo? Hilig sa kuwan, ganun. Kasi bakit? Pag nag-iisa ka, at minum pa, binata na, matanda na nga, binata pa, mag-iinom, nanigilyo, ibig sabihin, nag-duty lang yan para sa sarili niya. Kaya pag nakuan mo lang, nakanti mo ng konti yan, magagalit na. O kaya, medyo naghihimagsik na. So ngayon, ang tanong natin kung kaya ba kayong tanggalin ng officer ng mga officer nyo, hindi kayo pwedeng tanggalin, pero pwede kayong gawa ng paraan para mawala kayo sa duty nyo. Okay? So kailangan marunong kayong lumaro. Hindi naman sinabing punasan mo yung puwet ng officer mo. Hindi ko sinabing ganun. Siyempre may kuwan pa rin, may tinatawag na abuse of authority na mga kuwan. Kung alam nyo abuso na yung officer nyo, may karapatan din naman kayo mag-report sa opisina at saka sa kumpanya na abuso. Pero hindi gagawin ng basa-basa ng officer yan. Kumbaga nga, alam namin na ang limitation din ng mga officer. Pero kung mga alam nyo abusado na, gawan nyo rin ng paraan gawan nyo ng report na abuse of authority na yung mga officer nyo. So, ngayon, alam nyo na ang laruan para hindi na kayo
magtaka, panibago sa inyong damdamin na kuan ba, na-culture kayo ba, na-culture shock na, ganito pala rito, gwardiya, ganun, magsisecurity guard ka, may marami palang mayabang na officer, wala kang kasalanan, gawan ka ng paraan, ganun talaga ang buhay. Ika nga, hindi nga patas. Marunong ka lang lumaro, bukas lang yung isipan mo na ang katotohanan ng buhay para hindi ka manibago at hindi ka basta-basta mag-react nang wala sa tono, okay? Para hindi ka mapunta sa masamang sitwasyon. Ano guys, I hope na maliwanag sa inyo guys. Mabigyan nyo na like. Okay, hindi, dislike nyo na video guys. Yung mga baguhan, baka may bago dyan, malagyan nyo na mapindot nyo yung subscribe button, idama nyo na yung notification bell, at kita-kita tayo sa next video. Bye-bye!